Ako si Daniel, hindi nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay. Pagkagising-gising ko nga pala, agad itong inabot ng jowa ko at ito daw yung regalo niya na nabasag naming gamit nung nakaraang araw. Hindi ko rin naman halos talaga inaasahan na mababasag yung mga pan-display namin dito, kaya sabi ng jowa ko, bibilhin na lang daw niya ako. Pagkatapos ko nga lang di pala mag-display ng gamit na binigyan ng jowa ko, agad akong nagluto at halos anong oras na rin. Medyo halos nga nag-uulan pa dito sa aming lugar, kaya sabi ng jowa ko, nilaga na lang din muna yung ulamin namin para kahit paano yung makahigop ng mainit na sabaw. Ito naman sa dealer, pagkagising ng jowa ko ay talaga namang agang-agang magpalambing sa kanyang papa at nagpalabas agad sa kanyang kulungan. Hindi rin kasi maaari sa isang araw na wala silang lambingan ng kanyang papa at gusto ni dealer nagtatatakbo at talagang pag nakawala sa kulungan niya ay parang hindi na malaman kung anong nangyayari sa kanya. Talaga naman lundag ng lundag. Halos kulang nga din pala yung nabili kong sticker ng mga nakaraang araw, kaya bumili na lang din muna ako at ilalagay ko dito sa may gilid namin ng mga hindi ko nalagyan. Halos hindi kasi nagustuhan ng jowa ko yung mga natira namin at kaya sabi niya mag-order daw ako para kahit paano yung matapos at malagyan lahat. Kaya agad ng pagkarating ng sticker, nilagyan ko na lang yung mga gilid para kahit paano may maganda naman talagang tingnan. 2 pirasong sticker na nga lang din yung binili ko at kaunti lang din naman yung mapaglalagyan dito sa may gilid at lahat inalagyan ko na. Nasukat ko na nga din pala yung sticker sa tama, kaya pinutol ko na rin at para mamay ilagay na lang din ako ng lagay pagkatanggal ko ng mga gamit dito sa gilid. Buti na nga lang dito sa bahay, mga patong ang pinagawa ko ay talaga namang nakatornilyo lang, kaya talagang mabilis lang din ako nakapaglagay ng sticker at tanggal ko at naibalik ko na. Sabi ko nga sa jowa ko ay talaga namang nagustuhan ko yung niregalo niya sa akin, kaya talaga namang agad kong dinisplay dito sa bahay. Halos ilang taon na rin pala tong TV namin dito at sabi ng jowa ko ay bakit hindi ko pa daw natatanggal yung sticker, kaya tinanggal ko na nga rin at nagmukha talagang bago. Yung palang natira kong isang platong malaki, inilagay ko na nga lang sa gitna para kahit paano man ay nakadisplay pa rin dito sa may gilid. Biglaan din pala habang nag-aayos ako ay sabi ng kapatid ng jowa ko ay pumunta daw kami ng Manila. Halos hindi ko pa nga napapaliguan si Drew, kaya nilinisan ko na nga lang at siuot ko yung damit niya para kahit paano man hindi ko maano yung amoy niya. Pagkarating nga namin dito sa bahay ng kapatid ng jowa ko ay talaga naman tong inaanak ko lumapit sa akin at nag-bless pa. Medyo nga halos hindi pa sanay si Drew sa tali, kaya nilagay ko na lang dito muna sa may gilid. Ito palang bilas ko, ayan sabi nililinisan daw niya ng kuko, kaya sabi ko sige okay lang. Nasa halos ilang araw na rin kasi daw siyang nagsasanay talaga maglagay ng kuko, kaya sabi niya ililinisan niya ako para kahit paano man daw ay malagyan ng kulay yung kuko ko. Sabi ko nga sa bilas ko ay kulay black na lang din niya yung ilagay niya sa kuko at para kahit paano man ay hindi pansin. Ito namang inaanak ko ay talaga namang habang naglilinis yung bilas ko ay talaga na mag-a-assistant sa kanya at binubuksan niya pa yung ilaw. Sabi ko na nga lang sa bilas ko ay ilagay niyang kulay sa akin ay kulay black para kahit paano may maganda-gandang tingnan. Medyo halos nga napakatagal para itong ilagay at na halos umabot din kami ng 1 hour and 30 minutes. Sa paglalagay din pala ng mga ganito ay napakadaming proseso at kailangan pang patuyuin din sa patuyuan niya. Ito nga palang alaga ng bilas ko ay medyo nagugutom na, kaya sabi niya lalagyan daw niya muna ng pagkain at saka niya idediretso yung paggawa sa akin. Medyo halos kasi kagigising lang din talaga nung inaanak ko, kaya ngayon pa lang din siya kumain. Buti na nga lang din talaga tong inaanak, kahit 2 taon pa lang ay napakagaling ng kumain mag-isa. Pagkatapos nga lang din palang kumain tong inaanak ko ay talaga naman mapakakwela at nagsasayaw pa dito sa may harapan ko. Halos wala nga kaming ginagawa dito sa bahay ng kapatid ng jowa ko, kaya sabi ng kapatid ng jowa ko ay umalis daw muna kami at samahan namin siya. Niyaya pala kami ng kapatid ng jowa ko na magpapaklinik siya, kaya sinamahan na lang namin at wala rin naman kaming ginagawa dun sa bahay niya. Medyo halos may kalapitan lang din naman to at halos nasa 10 minutes lang din yung biyahe at napakalapit lang din. Kaya pagkadating-dating namin din dito sa clinic, talaga naman in-schedule na at schedule na kasi ngayong araw. Pagkarating din kasi namin dito sa clinic, halos naman wala talagang tao at halos nag-uulan din sa labas. Pagka-uwi nga lang din pala namin sa bahay, napagtripan ako ng jowa ko na may make-upan daw niya ako. Medyo halos nga nangangati na yung mukha ko at nagyaya pala yung kapatid ng jowa ko na ihatid daw niya yung sasakyan niya at papaayos niya. Kinagabihan nga din pala ay nagyaya yung kapatid ng jowa ko na umalis kami at nakipag-inuman kami sa mga kaibigan niya. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!